Hi, and for today's video guys, I share thoughts ko lang sa inyo paano nga po ba makapag-apply ng benefits or yung tinatawag na balik kabuhayan program sa OWA. Itong ayuda na makukuha nyo po sa OWA guys is nakadepende dun sa pag-abroad mo or paano ka nakauwi sa Pilipinas. So guys, ang unang requirements ng OWA guys is yung mga distressed OFW, yung mga OFW na hindi natapos yung kontrata, nagka-problema sa amo, yung mga naging distressed OFW, yung mga umuwi ng agaran, yun ang mga distress na tinatawag guys, no. At yung mga sarado ang company naman, ayan, pwede rin po yan makakakuha. At may mga sakuna na nangyari guys, no. Ayan, so as long na member tayo sa OWA guys, is pwede po tayo mag-avail ng kabuhayan program doon. So ano-ano nga ba ang gagawin natin guys? Syempre, ang una natin gagawin is pupunta lang po tayo sa OWA na kung saan malapit po sa inyong lugar. So bawat OWA guys ay merong regional offices na nakalagay. So example lang sa inyo ang Rizal guys. Ang Rizal is merong office sila or main office sa Antipolo and sa Laguna, yung pinaka-regional ng buong Rizal yun guys. Ayan, so kung saan po kayo malapit na lugar guys, Luzon, Visayas, Mindanao, merong regional offices ang OWA na kung saan pwede kayo pumunta doon ng personal para po humingi ng requirement list sa kanila kung ano yung mga kakailanganin doon sa pag-a-apply ng kabuhayan program. Ayan, so kung alam nyo naman na guys or merong nag-share sa inyo, so katulad ko guys, ayan, gusto ko na lang din i-share sa inyo sa video na to para hindi na po kayo mahihirapan sa pagpunta sa OWA. First thing yung gagawin guys is yung passport. Pangalawa, yung ikama. Pangatlo, yung 2x2 ID. Pang-apat, yung form na galing sa regional office guys. Doon sa office kasi ng OWA guys, may ibibigay sa inyong mga form. At meron kayong mga pipirmahan doon at may mga sasagutan po. Once na complete yun na yung form guys, mga support documents nyo po yung mga passport, yung mga ticket nyo na pag-uwi sa Pilipinas, yung ikama, yung basta mga proof niya na papel guys na pag-uwi nyo sa Pilipinas, yun lahat ng yun ay kailanganin nyo po yun as a support documents po dun sa inyong application. And then ang gagawin nyo rin po guys is kukuha din po kayo ng barangay certificate. At meron din po doon na parang something form siya or salaysay na dapat ang gagawa nun ikaw, pero papapirmahin mo yung barangay official. So kung hindi po from munisipyo, from barangay po, yung hindi nyo po kamag-anak na siya yung magpapatunay na yun po yung situation nyo sa Pilipinas or dun talaga kayo nakatira, or kung ano yung status ng buhay mo sa lugar na kung saan ka nakatira. And then magpipicture kayo guys pareho kung saan yung bahay nyo. Yung barangay official na yun guys ay kailangan po mag-selfie kayo sa mismong site ng bahay nyo. And then pagkatapos po is may seminar pong gagawin. So nakadepende po kung ano yung seminar na ibibigay nila through online or through guys, no, intact or personal appearance guys. So nakadepende po at ibibigay naman ay OWA sa inyo yung instruction kung paano yung seminar na gagawin nyo tungkol dun sa hanap buhay na ina-apply nyo po dun sa inyong kabuhayan program guys. Okay, so once na complete yun na po yan, once na complete na at yung papel mo na ipasa na nga po dun sa office, yung office magbibigay ng duration time sa inyo or date kung kailan nyo makukuha yung final nyo na guys na kabuhayan program form. Ayan, so pag ang OWA sinabi niya na 2 months, ibig sabihin guys, in 2 months, before 2 months guys, mag-unti-unti na po kayong follow up. Ayan, wag po kayo magsawa guys na mag-follow up on time para naman po hindi matatakpan yung inyong papel kasi yung OWA guys is isang bagsakan po sila. Once na may nag-a-apply sa kanila, hindi po sila yung paisa-isa po. Iisang bagsakan po yung bagsak ng chike na darating po sa inyo. Ayan, so ang binibigay ni OWA guys sa mga OFW na beneficiaries is
Chike. Ayan, sorry. So, ayan lang po. And that's it. Sobrang bilis lang naman siya. Follow nyo lang yung instruction and follow the rules lang, guys. Ayan, hindi nyo na po kailangang isurrender yung inyong passport, ha. Wag na wag nyong gagawin yan dahil personal identity nyo po yung inyong passport. And that's it.